Tatanggalin si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit daw papalitan Senator Amy bilang chairperson ng komite? Yes, Shiggy, kinumpirma na ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na papalitan bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations si Senator Amy Marcos. At ang dahilan ay dahil katulad daw ng Blue Ribbon Committee ay considered major committee itong foreign relations at reserved yan dapat, Shiggy, para sa mga miyembro ng mayorya. At kung matatandaan naman natin, hindi miyembro ng mayorya si Senator Amy kundi minority bloc siya. So ang papalit sa kanya ay si Senator Erwin Tulfo pero papalitan din yung mawawalang komite kay Senator Amy Marcos ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So ano ba yung komite na yan? Yan yung dumidinig ng mga issue kaugnay sa charter change at sa ngayon ang may hawak niyan si Senator Kiko Pangilinan. So naabisuhan na rin daw ni Senator Amy kaugnay sa pagpapalit ng leadership sa komite na yan at inaasahan Jiggy, na next week sa plenaryo ay mamanifest agad yan. Matatandaan din natin for context, Jiggy, bagamat hindi ito yung sinabing dahilan pero nung nakaraang linggo, nagpasa ng resolusyon ang may napermado ng may 15 senador na kinukundina yung pagbabatikos ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa ilang government officials at hindi pumirma dyan si Senator Amy Marcos. Chigi. At bago siya inalis, Mean, sa komite ay naghain din siya ng resolusyon. Ano ang nilalaman nito? Nananawagan si Senator Amy Marcos, Chigi, na magtimpi yung ilan sa ating mga government officials doon sa pakikipagsagutan sa ilang mga opisyal ng Chinese Embassy at Foreign Ministry. Kaya inihain niya yung resolusyon na yan para igiit yung sinasabi niya na disiplina at professionalism. Bagamat ang paglilinaw dyan ni Senator Amy Marcos, hindi naman niya gustong busalan yung bibig ng mga government officials na gustong manindigan para sa ating soberanya, gustong magsalita about sa West Philippine Sea. Pero yung mga statements daw kasi na mga ganyan, matatapang na statements, nakakaapekto sa ating bilateral relations sa ibang bansa. Baka mas mainam din daw na hayaan na lamang yung Department of Foreign Affairs na siyang mag-lead na lang dyan sa mga issue na yan, wag nang dagdagan ng mga pang-iinsulto at mga pahayag na kawalan ng respeto, Jiggy. At may ano ang update dun sa panawagang ideklarang persona non grata yung ilang mga opisyal ng Chinese Embassy? Ang sinasabi ng DFA, sana gawing last resort, yung pagdeklara ng persona non grata sa kahit sinong diplomatic personnel, kabilang na dyan yung yung ambassador ng Chinese Embassy, dapat daw maging maingat sa pagdedesisyon nito. At mismong galing din kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, sinasabi niya mukhang malabo naman na magdeklara ng persona non grata sa kahit sinong taga-Chinese Embassy sa ngayon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.